Iminungkay ng Department of Agriculture na itaas ang taripa sa imported na bigas para protektahan ang mga lokal na magsasaka. May good news naman ang Philippine Statistics Authority sa usapin ng inflation rate. Saksi si Sandra Aguinaldo. Mas mabagal na pagmahal ng kuryente, LPG, pagkain at non-alcoholic beverage. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nakatulong ang mga yan kaya umabot lang sa 0.9% ang inflation rate nitong Hulyo. Pinakamabagal sa loob ng halos 6 na taon o mula noong October 2019. Nakaambag din sa pagbagal ng inflation ang 20 pesos kada kilo ng bigas para sa mga piling sektor. May impact siya. Ang nakikita namin, particularly dito sa regular milled rice, kasi siya yung substantial na talagang bumaba yung presyo. May ambag din ang pagbaba ng gasto sa transportasyon. Pero tandaan, may pagmahal pa rin ng bilihin, mas mabagal nga lang. Ayon sa PSA, kung mababa ang inflation, hindi nangangahulugan na mababa rin ang presyo ng lahat ng bilihin. Nananatili raw mataas ang presyo ng baboy, manok at isda. Ano po sa experience nyo ang mahal? Baboy, mahal ma'am eh. Pati manok, bangus, 250 na. Dati mga 180 lang. Kasi may mga items nga tayo na medyo substantial yung pagtaas. No? I mentioned kanina yung presyo ng baboy. Ang ating presyo ng pork per kilo, ang tinatrack namin, for example, yung kasim. Ang ating average price noong July ay nasa 371 pesos average for the Philippines. Pero noong July last year, ito ay nasa 335 pesos lang. Nagsimula na ring maramdaman ang pagmahal ng gulay dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa ngayon, inaasahang mananatiling mura ang bigas, maliban kung matuloy ang pagtataas ng taripa sa imported rice. Pag may i-increase yung tariff, ang implication niya is that there will be an increase in the retail price. So titingnan natin kung gaano kabilis ang increase. Ang mungkay ng Department of Agriculture mula sa 15%, gawin munang 25% at kalaunay gawing 35% ang taripa sa imported na bigas. Layo nitong protektahan ang mga lokal na magsasaka ngayong masyadong mura ang presyo ng bigas sa world market. Sa presyo ng bigas, hindi naman yan kagad mararamdaman dahil it will take some time bago makarating yung bigas na imported na mas mataas ang taripa. Inirekomenda ring itigil ang pag-aangkat ng bigas sa loob ng 45 hanggang 60 araw simula sa anihan sa Setyembre, alinsunod sa inamyendahang Rice Tarification Act. Sa Section 3 ng Republic Act 12078, pag maraming pumasok na imported na bigas at local production, the President may temporarily halt or stop importation of rice. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng bigas kahit itigil muna ang importasyon. Pabor naman daw dito ang Federation of Free Farmers, pero sana raw ay dati pa itong ginawa para hindi gaanong bumagsak ang presyo ng palay. Dapat talaga yung una nating tulungan yung mga farmers kasi sila yung naghahatid ng pagkain natin sa hapagkainan. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.